Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan, ay ang mula sa Dark Dragon Palm Clan na si Moongyu, ay ninanais na makasama sa grupo ng ating bida, na agad namang tinanggihan ni Yuhun. Kaya naman ay agad siyang nilapitan ng isang kasamahan nila at sinasabi na kung bakit hindi na niya ito pagbigyan. At agad itong nagpahatid ng sound telepathy dito at sinasabi na baka pagsisihan niya ang pagkakataon na ang talentadong kagaya ni Moongyu ay mapabilang sa kanila. At paano nito nagagawang tanggihan ang kagaya niya na ang ibang mga Vice Lord candidate ay desperado na makuha siya. Dagdag pa nito na ang kagaya niya na may kakayahan at tamang-tama bilang isang group leader ay luluhod sa harapan niya, ay may malaking pag-asa na pumayag upang kanyang maging tagasunod. At tingin nito na mas mabuti kung tatanggapin niya muna ito sa ngayon. Nagsalita naman si Yuhun, at sinasabi nito na kung tatanggapin niya ang kadet na ito ayon lamang sa kung saan ito nanggaling, ay papaano naman ang ibang kadet na tinanggihan niya kani-kanina lamang, hindi na nito mababago ang kanyang batas na gustong ipatupad sa pagpili, dahil lamang sa isa itong talentadong kadet. Agad namang nagsalita si Moongyu kung maari siya nitong bigyan ng kahit na 4 na araw upang makapag-isip, na tinanggihan naman ni Yuhun, kaya naman ay humirit pa ito ng 2 araw, hanggang sa mapunta sa isa, ngunit nabigo pa din ito. Dahil dito ay pinahinto na niya ito at nagtanong, kung bakit ba ito desperado na makasali sa kanyang grupo. Bago sumagot ang kadet ay agad nang inutos ni Yuhun sa nanomachine na magsagawa ng facial analysis dito, na agad namang ini-activate ng nanomachine, sumagot ang kadet at dahil ito sa gusto muna nitong obserbahan kung anong klaseng tao ba ito. Agad namang naalarma ang system at ang pag-scan sa facial muscle nito ay nag-error. Kaya naman ay nagtaka si Yuhun kung paano ito nangyari. Sabi ng nanomachine na ang facial analysis ay malabo na magawa dahil ang target ay natatakpan ng kanyang muka gamit ang artificial skin, dagdag pa ng nanomachine na ang tenga nito, at likudan ng kanyang leeg ay ibang-iba. Dahil dito ay napapatanong siya kung ano kaya ang itinatago nito. Sabi ng system na matapos ang isinagawang pag-analisa sa katawan nito bukod sa kanyang muka, ang edad nito ay nasa 15 hanggang 17 at ang target ay isang babae. Napapaisip naman ito na sa anong dahilan bakit kailangan nitong itago ang kanyang pagkakakilanlan. Sa isip naman nito na pakiramdam niya na nakatingin si Yuhun sa kanyang tenga at leeg, at hindi kaya ay napansin na nito, pero hindi ito maari dahil paano niya malalaman ang bagay na ito kung ang kahit na ang right guardian ay hindi ito napansin. Nang bigla namang gustong sabihin ni Yuhun na isa itong babae, sa gulat ni Moongyu ay agad siyang napasigaw ng malakas upang pigilan si Yuhun sa pagsambit ng sasabihin nito, at nagsabi na sa totoo ay gustong-gusto talaga nitong sumali upang maging kanyang tagasunod, at napansin nito na hindi naman niya dapat pa napag-isipan pa ng husto ang bagay na iyon, kaya naman ay sana ay tanggapin niya ito at ang buhay niya ay sa kanya lamang. Nagtaka naman dito ang dalawa dahil bakit bigla itong pumayag, dahil kanina lamang ay halos wala talaga itong balak at nakikipagmatigasan pa kay Yuhun. Nagpadala naman dito si Moongyu ng telepathy kay Yuhun, at tinitigan ito ng masama, at sinabi na ano ang sasabihin nito dapat, at gusto niyang makausap ito ng sila lamang mamaya. Matapos ay pumayag naman na ito, agad naman itong binati ni Zhao Min sa pagkakapasok nito sa grupo, na sinundan pa ng iba. Sa isip ni Yuhun na dahil ngayon ang kanyang grupo ay dumami na ang bilang, ay kailangan na niya itong ayusin at hatiin sa kada grupo. 26 ang bagong sumali, at may total na 53 na mga kadet, ay hahatiin niya ito sa mga yellow tag na mayroon siya, at mamimili ito ng 5 group leaders base sa kanilang kakayahan at katapatan. Ang una ay si Go Wanghul, pangalawa si Baekgi, ang ikatlo ay si Hu Sanghua, ang tatayong leader para sa mga babaeng mga kadet, ika-4 ay si Zhao Min, at ang panglima at huli ay si Galyon, na leader ng kanyang grupo. At ganon-ganon na lamang ay si Yuhun na ang may pinakamalaking faction sa loob ng Demonic Academy. Alas 8 ng gabi, sa likod ng training facility, ay nagkita si Yuhun at Moongyu. Inamin nito na ginamit niya ang muka ng kanyang kambal na lalaki, na ikinagulat naman ni Yuhun. Sabi nito na bago siya isilang,
ang ama nila ay naipadala para sa isang misyon, kung saan siya ay napaslang sa pamamagitan ng isang ambush na gawa ng forces of evil. At dahil sa matinding pagkabigla, ay ang kanyang ina ay namatay habang pinapanganak ang kanyang kapatid na lalaki. Ang kanyang kapatid ay naisilang sa sapilitang pagpapaanak, at lumabas ng may mga disability. At gawa ng matinding pagkabigla ng kanyang lolo ay itinago niya ang patungkol dito sa labas ng mundo. Sabi ni Yuwon na mayroon itong natatanging kagalingan at abilidad bilang isang genius sa martial arts, ngunit ang katotohanan ay lalabas sa pagdaan ng panahon, kaya naman ay bakit nito ninais na pasukin ang ganitong sitwasyon. Sinagot naman ito at sinasabi na ang anim na main clan, ay nais na maging subclan ang Dark Dragon Palm sa ilalim ng mga ito anuman ang mangyari, at palaging nagpapadala ang mga ito ng kanilang mga makakapareha, upang makabuo ng ugnayan sa pagitan ng mga ito anuman ang mangyari. At ito na ang nangyayari bago pa ito pumasok sa loob ng Demonic Academy. Napapaisip naman dito si Yuwon na ayon sa kanyang mga narinig, ay ayon sa mga tradisyon, ang posisyon bilang isang clan leader ng Dark Dragon Palm Clan ay palaging hinahawakan ng mga lalaki. Dahil sa kanyang sitwasyon, ay maari itong maipakasal, at sa pilitan itong papasukin sa loob ng Demonic Academy at paslangin sa isang di inaasahang aksidente, at ngayon na walang tagapagmana ang Dark Dragon Palm Clan, ay isa sa mga anim na main clan ang magnanais na may absorb ang clan na ito, at sirain ang balanse sa pagitan ng anim na main clan. Sabi ni Moongyu na ito ang dahilan kung bakit ito pumasok ng Demonic Academy ng nag-anyong lalaki, at kung makakakuha ito ng magandang resulta, ay ang kahit sino sa mga anim na main clan, ay hindi na sila basta-basta pang magagalaw. Tinanong naman ito ni Yuwon, na wala namang nakakaalam ng kanyang kasarian, kaya naman bakit nito hindi ginamit ang tunay niyang pangalan at hindi ang sa kanyang kapatid. Sabi nito na ito ay base lamang sa kanyang pinlano, at kung sakaling malaman na ito ng lahat, ay hindi nito maapektuhan ang kanyang clan at pati na ang kanyang kapatid na lalaki. Agad naman siya nitong sinabihan, na ngayon na alam na nito ang kanyang kwento kung bakit ito kailangan magsuot ng maskara, ay tumupad ito sa kanyang pangako at huwag na sasabihin ito sa iba. Nangako naman ito at nagtanong kung ang boses din ba nito ay naiba. Sinagot naman siya nito na kailangan niya dahil madali lamang siyang mahuhuli kahit na sa kaunting kaibahan sa kanyang mga ginagawa. Sa isip naman nito na ang ginagawa niyang pagpilit sa pagbabago ng kanyang boses ay napaka-epektibo, na para itong isang nagbibinatang lalaki, ngunit ngayon ay malinaw na isa itong babae. Masaya naman ito, at sinasabi na mas gamaan ang pakiramdam nito dahil sa nakakapagsalita na siya ulit sa kanyang tunay na boses, dahil ang kanyang boses ay madaling mapagod kapag pinupurse niya itong baguhin. Nang bigla naman itong naalala, sabi nito na oras na ng paglalagay niya ng pandikit sa kanyang maskara, dahil kapag hindi niya ito ginawa tuwing gabi, ay maari itong malaglag kahit anumang oras, at tinanggal na nito ang kanyang maskara, matapos ay agad na bumungad sa mga mata ni Yuwon ang magandang mukha ng kadet na si Moongyu. Sa nangyari naman ay bigla na lang itong namula dahil sa pagkabighani sa dalaga. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sabi niya dahil sa mahirap na gawin ito gamit lamang ang isang kamay, ay masaya ito na may Yuwon siya sa kanyang harapan, upang matulungan siya sa gagawing paglalagay ng pandikit sa kanyang maskara. Kaya naman ay agad niyang kinuha ang mga kamay ng ating bida, at naglagay dito ng pandikit. Habang nagsasalita naman dito si Moongyu ay nakatitig lamang ito sa kanya at parang walang naririnig. Sa nangyayari ay hindi nito mapigilan ang matulala sa pagsilay sa maganda nitong muka. Nang matapos ay masayang sinasabi ni Moongyu, na ang paglalahad niya ng sekreto sa iba ay hindi naman pala ganun kasama ang magiging resulta, kaya naman ay nagpapasalamat siya dito. Napapaisip naman si Yuwon, at napapasabi na ito pala ang itsura ng isang napakagandang babae. Nang matapos ay bumalik na ang mga ito, at sinabi ni Moongyu na base sa nakikita nito sa kalagayan niya, ay ang pagsasanay ay medyo mahirap para sa kanya ngayon.
Nang makarating sa Meadow House Cadet Dormitory, ay tinanong niya ang ating bida kung saan naman ang mga ito namamalagi, na agad naman sinabi ng bida na sila ay nasa Building 4, Room 7. Masaya namang sinasabi ni Moon-gyu, na dahil sa naging kagrupo na niya ito ay uumpisahan na niya ang paglilipat ng kanyang mga gamit sa kanilang dorm, kaya naman ay magkita na lang silang ulit. Agad naman ding nagpaalam dito si Yoo-won, nang bigla itong natauhan sa sinabi nitong lilipat din ito ng kasama siya. Sa isang parte naman ng Demonic Academy, ay may nagaganap na paglalaban. Ang isa sa mga ito, ay ang Demonic Bone Clan Cadet 321, Han Pyong-won. Bigay todo naman ang kalaban nito upang magawang matalo ito gamit ang kanyang buong lakas at kakayahan. At ito ang Young Master ng Spring Clan, Vice Lord Candidate Cadet 3, Shion Mujeom. Napapaisip naman ang alalay nitong si Cadet 80, sa nagdaang 10 araw habang ito ay nasa loob ng infirmary at nagpapagaling, ang kalidad ng mga ibang cadet ay mas tumaas, upang ang isang galing sa isa lamang na elite clan, ay ang cadet ay nagawang makipagpalitan ng 30 techniques sa Young Master. Ang Young Master Shion Mujeom ay mayroon ng mahigit sa 60 taon na bilang ng internal energy, at ito ay salamat sa Black Dragon Medicine Ball. Ngunit dahil sa kanyang desperasyon, ang kanyang pagkaunawa ay nasa level lamang ng isang adept expert, at ang sanhi nito ay walang iba kundi ang pagkamuhi nito kay Yoo-won. Matapos na makuha ang yellow tag ng isang cadet group leader, ay sa isip ni Shion Mujeom na upang matalo ang halimaw na si Yoo-won, ay kailangan nitong maitaas ang kanyang martial prowess, hanggang sa madali na lang niyang matalo ang cadet na kagaya nito, pagtapos ay si Yoo-won naman na ang isusunod niya. Sa Demonic Academy Dormitory Building 4 naman, sa Room 7, na exclusive lamang sa grupo ni Yoo-won, ay naabutan ni Yoo-won na naghahantay na dito si Moon-gyu. Sa isip naman ni Yoo-won na mukhang hindi maganda ito, alam nitong hindi siya mahuhuli ng mga ito patungkol sa paggamit nito ng maskara ngunit. Nang biglang mag-umpisang maghubad ng damit si Haeobong dahil sa naiinitan na ito ng sobra, bigla namang natigilan dito si Yoo-won at napapasabi na ito ang kanyang naiisip kanina pa na hindi magandang mangyayari. Agad itong tumakbo sa harapan ni Moon-gyu, at nagpabalik-balik ng nakahubad lamang, nipatikip na lang si Yoo-won sa kanyang muka, at humihingi ng tawad kay Haeobong dahil hindi nito magawang protektahan ang dignidad nito. Maya-maya pa, ay sinundan din ito ng iba pang mga kadet na nakasama ng mga ito sa silid. Agad naman niya itong tinanong kung ayos lamang ito dahil sa mga nangyayari, sumang-ayon naman ito at sinabi na naranasan naman niya na ito sa ibang mga kadet sa kabilang silid sa una nitong grupong kinabilangan, kaya naman ay normal na lang sa kanya ang mga ito, kaya naman ay sinabihan na niya si Yoo-won na maaari na din itong mag-umpisang maligo. Sabi naman dito ng nanomachine na ang temperatura nito ay biglang tumaas. Sa isip naman ni Yoo-won na mukhang umaarte lamang ito na parang wala lang, dahil hindi nito magawa na kahit matignan siya sa mata. Sa isip nito na siguro ay ipagbabawal na nito ang paghuhubad habang nasa loob ng silid nila. Sa sumunod na araw, ika-7 araw bago ang magaganap na ika-3 pagsusulit. Si Cheon Yoo-won at ang kanyang mga kasamahan ay nagtungo sa main building ng Demonic Academy, at nag-report sa pagkakahawak nila ng kanilang mga yellow tag upang maging opisyal na masabi bilang mga group leader sa gaganaping ika-3 pagsusulit. Kahit na mayroong 17 yellow tag, ang Nihility Clan, si Machok na group leader, ay hindi nagawang makahanap ng ikalawa nitong group leader kahit na mayroon itong 2 sa kanyang pangangalaga, kaya naman ang rehistro para sa mga group leader ay napagdesisyonan bilang 16 lamang. At ngayon sa mga 206 na kadet, ay ang 15 na wala pang mga grupo ay kailangan na makahanap ng mga masasalihan sa loob ng 21 na araw sa kahit na anong paraan na magagawa nila. Matapos ang umagon sa isang bakanteng lugar sa likod ng dorm ng mga kadet, ay nagtipon-tipon dito ang lahat ng mga miyembro ni Yoo-won. Kinausap naman ni Baekgi ang ating bida na dahil sa naging isa na itong group leader, ay nais nitong siya na lang ang magturo sa mga ito ng 7 Demon Sword Technique.
Sinang-ayunan naman ito ni Wang Hul, dahil sa madami na itong dapat na turuan pa ay bakit hindi na lang niya naibigay ang trabahong ito sa kanilang grupo na hahawakan. Sa isip naman ni Yuhun na kung magsalita ang mga ito ay akala mo talaga ay may pake sila sa ating bida. Dahil sa kanyang pagkakaalala habang nag-aalmusal ang mga ito, ay nag-aaway ang dalawa, si Wang Hul at Baekgi, patungkol sa kung gaano nila kabilis makukumpleto ang pag-aaral sa Seven Demon Sword. Sabi ni Wang Hul na hindi nito magagawa na maisigawa ito ng perpekto sa loob lamang ng 7 araw. Sabi naman dito ni Baekgi na ang 7 araw ay sobrang matagal na para sa kanya, pagyayabang nito na kaya lamang niyang gawin ito sa loob ng 4 na araw at 7 araw ay para naman sa sword formation. At dahil sa nag-uumpisa na ang dalawa sa pagkakaroon ng pagtatalo tungkol dito, ay tingin nito na hindi magiging maganda kung hindi niya ito papansinin. Nang bigla namang sumingit si Galyon, at sinasabi nito na pabor din siya sa gustong mangyari ng dalawa, dahil sa may kanya-kanya silang pamamaraan ng pagsesenay kaya naman ay sana ay pumayag na ito sa gusto nila, dahil dito ay pumayag na ito sa nais ng ibang mga group leader sa ilalim ng kanyang pamamalakad. Sa nangyari ay tuwang-tuwa naman sila Baekgi at Wang Hul dahil sa may mapapatunayan ang mga ito sa pagkakataon na ito. At may lumapit naman sa kanya na 2 group leader, at sinasabi ng mga ito na may kakulangan pa ang mga ito sa kanilang bilang ng mga miyembro sa kanya-kanya nilang grupo, at humihingi ito ng tulong upang ang bida muna ang magturo sa mga hawak nila, dahil gagawa muna ang mga ito ng paraan upang makahanap ng ibang mga kadet na nais sumali upang makumplito, na agad naman ding pumayag si Yuhun. Napaisip naman si Yuhun, na mukhang mahihirapan sila sa pagkakataon na ito, at dahil sa naisip niya ito ay ang grupo ni Baekgi ay may kakulangan pa din sa bilang ng miyembro, ngunit ang lalaking ito ay hindi gusto ang tinutulungan kaya naman ay hahayaan na niya na siya mismo ang makapansin nito. Inumpisahan na ni Yuhun ang pagsasanay sa ibang mga kadet, sa isip ni Moongyu, na tingin nito ay hindi makakaya ni Yuhun na masuri ang lahat ng ito isa-isa dahil sa dami ng tuturuan niya. Masayang-masaya naman si Haobong dahil ang kanyang paglilingkudan ang magtuturo sa kanya ng martial arts. Sa isip naman ni Yuhun na nakakaramdam ito ng kaba, dahil ito ang unang beses nitong magtuturo, at tingin nito ay dapat na siyang mag-umpisa. Sabi nito ay uumpisahan niya ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang demo sa kanila, kaya naman ay manood sila dito ng maigi. At inumpisahan na nga itong isagawa ni Yuhun, habang pinagmamasdan ito ng mga kadet ay di maiwasan ng mga ito na mamangha, dahil mukhang kahawig ng mga ginagawa ni Yuhun ang kung ano ang mga nakadrawing sa libro, at paano nito nagawang maisigawa ang isang martial arts na ngayon pa lamang niya natutunan ng perpekto. Namamangha din dito si Moongyu, dahil sabi nito na ang pagkakaalam niya, ay nakulong ito ng 5 araw sa detention center, ngunit nagawa nitong may perform ng perpekto ang teknik na ito, at kahit na gaano pa kagaling ang pag-unawa niya, ay hindi niya alam kung maisasagawa niya ng perpekto ang bago nitong nalaman na martial art technique ng may pagkapulido. At nagpatuloy pa si Yuhun sa pagpapakita ng mga teknik ng Seven Demon Sword technique sa mga ito. Nang matapos ay tinanong niya ang mga kadet kung napanood ba nila ito ng mabuti, na sinang-ayunan naman ng lahat. At ngayon naman ay tuturuan niya ang mga ito isa-isa kaya naman ay gawin na nila ang Seven Demon Sword. Nagkagulo naman ang mga ito sa saya dahil tuturuan sila ni Yuhun ng teknik ng kada isa sa kanila, at ang oportunidad na kagaya nito ay hindi araw-araw na dumadating. Napatanong naman dito si Haobong kung sino sa mga ito ang una niyang tuturuan, at syempre malamang na ito ang kanyang uunahin. Tinanong naman siya ni Yuhun kung ano ba ang sinasabi nito, dahil sa narinig ay napahinto naman si Haobong. Nilinaw ni Yuhun na gusto nito na gawin nilang lahat ito ng sabay-sabay, upang mabilis niyang maturuan ang mga ito ng sabay-sabay, dahil aabutin sila ng ilang dekada kung iisa-isahin niya ang mga ito. Natahimik naman ang lahat sa mga narinig nila mula kay Yuhun, matapos ay naproseso na sa mga utak ng mga ito, kaya naman ay lahat sila ay nabigla at sumisigaw na napapatanong. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.